Dapat daw mag-sorry ang si Mayor Magalong sa House, di ba? Laging sinasabi itong si Congressman Benny Abante. Because if he will just, make a blanket accusation to the institution and he will not name names and he will not produce any evidence. Teka lang mama, ang dami mong sinabi. Patawag muna para magkalabasan ng totoo. Bakit nung pinasabi ni Kachobi na kailangan natin ipatawag to, bakit umatras kayo? 10 times. Ha? 10 times. Dito kay Manix Dalipe. 2022, 204 million. 2025, 1.5 billion. Wow. Times 7. Dito naman kay Aurelio Dong Gonzales. Nako, yun na. 2022, 136 million. Maliit lang siya nun, ha? Pero pagdating ng 2025, 1.3 billion. Magaling nga accountant nito. Ito ang mga taong dapat dalawin ng BIR. Tama. At of course, ang kanilang bossing, si Martin Romualdez, from 315 million in 2022, ay umakyat po sa 3.5 billion ng 2025. Sus Mario Josep, mga kabalsa. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Morning tuloy, hapon na pala. Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman, may bago na namang tayong mababalitaan. Isang expose ito, Ito ay nakaraang, ano ba to? Yung sa 44. Hindi lang flood control ngayon ang binibitawan o binibigkas nito ni Mayor Magalong. Ito ay patungkol din doon sa 44. Maya-maya. Abangan nyo yan. At ito si Saldico. Naku, bumaba ang BP? Bumaba ang BP ni Saldico. Ano nangyari? Yan ang mababalitaan natin ngayon. At itong sikat daw, di umano na anchor ng isang, mahilig itong bumira kay Tatay Digong eh. Ano nangyari? Nangyari, boss? Ikaw yung bumibira kay Tatay Digong at kay Bibi Sara. Ngayon, ikaw ngayon ang binibira. Sandamakmak na mga vlogger ngayon, pinagkakitaan ka. Yan kasi. Hirap sa'yo kasi. Wala kang pakundangan yung mga bibig mo. Diba? Okay, pasok na natin to. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., bumaba sa 90/60 ang blood pressure ni dating House Appropriations Chair Saldico. Bakit? Dahilan kung bakit pinayuhan ito ng doktor na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. Ani niya, when I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out na 90/60. And the doctor said, we need an extensive check-up. Since February alis siya ng alis papuntang Singapore. Hindi tayo interesado dito. Mas interesado pa tayo dito pag nabalitaan na natin na ito ay nasa Pilipinas na at iniimbestigahan na. Pero dito, sa 90/60, mas maganda nga 50/60. Diba? Oo, 50/50 tatlo na. Okay, 70/60/50. Pag 90/60, wala yan. Drama lang yan, sabi ni Aling Ledesma. Hindi natin, huwag tayong maniwala sa mga pasaswela na yan. Dito tayo. Ano ba ito? Miyembro ng House, nasasangkot. Naku, meron na hong pinangalanan itong sinangingitim, isang representative, party list. Mukhang masasama ngayon sa watch order. Naku. Galingan nyo kasi para hindi kayo magmukhang eng-eng dyan. At lumalabas na ang mga totoo na merong durobo dyan sa kamera. Tanggol dito, tanggol doon, takip dito, takip doon. Gawin nyo na lahat ng pagtatakip pero lalabas ang katotohanan yan. Pero sabi nga, ika nga rito, huwag kayo basta-basta. Baka mamaya, paandar lang nila yan.
meron silang binabalak na malaking expose. Naku, ano kaya yun? Oo, di ba may nagsabi niyan? Sino ba nagsabi niya kahapon? Na, si Ka Eric. Oo, baka paandar lang ito ni Balulong at saka ni Bungit-ngit. Itong mga nagaganap na batuhang putik at paglusob dyan sa kampo, sa compound nila Diskaya, paandar lang daw yan itong dalawang mag-sunpit. Oo, para kung sa ganon, magkagulo, makakapagdeklara sila ng... paano mo nasabi yan ito? Ano sabi dito? Membro, hindi. Membro pala ito nasasangkot sa plug. Di ba sinabi ni Kay Eric yun kahapon? Di ba? Ito ang alamin natin ngayon. Kung ano yung mga usapin dito. Sino mga membro ng House ang nasasangkot? Dapat daw mag-sorry ang si Mayor Magalong sa House. Di ba? Laging sinasabi itong si Congressman Benny Abante. Because if he will just, make a blanket accusation to the institution and he will not name names and he will not produce any evidence. Teka lang, Mama. Ang dami mong sinabi. Patawag muna para magkalabasan ng totoo. Bakit nung pinasabi ni Kachobi na kailangan natin ipatawag to, bakit umatras kayo? Bakit parang anong tawag doon? Nahadlo kayo sa Bisaya nga. Di ba gustong-gusto nga nito ni Mayor Magalong ng rambulan dyan, dyan sa kamera, para malaman natin kung sino talaga. Baka mamaya kasama kayo. Diba? Di umano. Nababanggit ang pangalan nyo. Baka mamaya dinidepensahan nyo lang. Di umano. Ano sabi? Papuntahin. At itong USB na ito, i-play natin. Sabi na, wag. Ano ko? Diba? Diyan kayo magagaling sa mga paandar nyo. Ito nga para siyang lata na walang laman na nag-iingay lamang, no? So, I'm challenging him na huwag ka na mag-ingay sa press. Name names and give evidences and take the oath and finally, there'll be closure to what he's trying. Kayo ang mga walang laman, sabi ni Aling Marie. Di ba? Para kayong, ano man tawag doon? Para kayong nagtapang-tapangan nung kumasa, wag muna, hindi pa natin kailangan. Ito si Mayor gustong-gusto na Gusto na pumunta kahit anong oras. Oo, Sabado-Linggo, kahit Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado-Linggo, gusto. Ayaw nyo. Sino ngayon ang walang laman? Parang bumalik yung sinabi mo Parang parang latang walang laman. Ganun ba yon? To accuse of. Wow naman. Wow. Grabe naman. Yung mga miyembro ng House ang itong sangkot dito sa flood control, ang magsasorry pa yung whistleblower. Baliktad na yata ang mundo Bakit gano'n talagang phrase Senate Republic? Sabi nga ni Magalong. Sabi ni Magalong, willing akong humarap sa inyo. Ba't ayaw nyo ako imbitahin? Takot yan kaya he's dragging his feet. Natatakot siya na baka kung anong lumabas sapagkat hindi niya kontrolado talaga si Magalong. Anyway, yun ang sinasabi ko nga, Ma'am Jubes. Dapat ang tignan lahat. O kailangan maging balanse ang pag-iimbestiga. Bakit puro contractor, That's babiyan That's unfair. Sabi nga, it's unfair. Di ba, pipili ko lang gano'n. Dapat fair enough kayo kasi malaking pera yan na masasayang. Ang problema rito, sa halip na yung suggestion ni Magalong ay tanggapin para maklear yung House. Kung talagang wala silang kasalanan, i-push nila yung panukala ni Mayor Magalong. Sila pa ang galit. Ay, gano'n? Baka defensive. Di ba? Laging sinasabi itong si Congressman Benny Abante. Dapat daw mag-sorry ang si Mayor Magalong sa House. Wow naman. Grabe naman. Siya pa dapat mag-sorry. Itong House, yung mga miyembro ng House ang itong sangkot dito sa flood control, ang magsasorry pa yung whistleblower. Baliktad na yata ang mundo Bakit gano'n talagang phrase Senate Republic? Sabi niya, rhetoric lang daw, puro salita lang daw. Siyempre, anong kapangyarihan ng isang mayor ng Baguio City na mag-imbestiga? Kaya nga sinasabi niya, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Ilalabas ko lahat yan. Parang dito, ang ipakikita ang hindi dapat makita. Ilalabas ang tinatago. Diba? Delikado. Yun. Yun ang delikado. Yes. Nakatago ay ilalabas. Ngayon, siguro may pag-asa na kaya ang tagal talaga. Napakaganda na suggestion. Itong si Pangulong Marcos kasi, palibhasa, hindi nanggaling sa mga kaalyado niya yung suggestion. Palibhasa, hindi niya kapartido si Mayor Magalong. Palibhasa, yung PDP ang nagpupush ng Independent Commission. Napakatagal.
na kanyang gawin. Isang beses lang siya mabilis kumilos nung itinatapon si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi lagi? Tama. Ngayon ito, ang siste ngayon, nagtakbuhan na. Oo, yung isa nagpanggap pa na may sakit. Di ba? Bakit hindi ngayon pabalikin na mabilis? Kaya naman nila. Ang dahilan nila, nagpapagamot. Nagpapacheck up. Bakit si Tatay Digong, kailangan din ng check up nung panahon na yun, sa Veterans Hospital, hindi nyo pinayagan. Ngayon, nasabihin nyo, itong si Magalong, ay latang walang laman. Ano sa inyo dyan, mga kasama? Nakakalungkot, ano? Depensa sila ng depensa sa mga kampi nila. Ngayon, dito sa babalitaan ng isang stream media, at ito ay, ang tawag dito, binubulalas na. Tama ba yung binubulalas? Okay, nakakanta na. Nitong nangingitim na yung mga kongresista, hindi lahat. Hindi lahat, pero merong iba. Damay yung sa flood control. Ano ito? Totoo kaya ito? Tuloy muna natin to. Ganun, mabilis. Yeah. Di ba? Pero siguro kailangan niya ng advisor na talagang apolitical. Sabi nga ni Magalong. Sabi ni Magalong, willing akong humarap sa inyo. Ba't ayaw niyo ako imbitahin? Yun. Di ba? Kinutya niya. Sige, haharap ako. Nabutata ngayon, attorney. Ito si Jubante, kaya Mayor Magalong. Ika nga, sampal sa muka. Dahil pumalag si Mayor. Ano ngayon, Jubante? Wala kang magawa, pinalagang ka ng mama. Ito na yung balita na yun. May mga representative o mga congressman nasasangkot dito sa, tama ba, nasasangkot saan? Kasama umano sa na-issuean. Kasama sa na-issuean ng immigration lookout. Bakit? Ayan ang tanong. Bakit? We have a feedback na may nagrereklamo sa House that one of those issued ng ILBO is a congressman. Isang congressman ang kasama umano sa 43 individual na inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nasa request ng Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ng naturang mambabatas at nang tanungin ang kalihim kung sino ito. Certain Mr. Beltran. I don't know him. Hindi ko siya kilala. I think he's a party list representative. Matay sa listahan ng House of Representatives ngayong 20th Congress, ang mambabatas na apelyedong Beltran ay si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran. Sa dokumentong makikita naman sa website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nagpasok din ito ng kontrata sa pamahalaan. Binigyan din ni Secretary Remulla. Representative ba? Pero nagpasok ng kontrata sa pamahalaan. Grabe, di ba? Bistado na. Diyan malalaman, sino yung nasa likod ng flood control. Anomalies na yan. Antibay ng mga panganyo. Bawal na bawal yan. Kung ikaw ay public servant at lalong-lalo na ikaw ay nanunungkulan at naninibihan sa gobyerno, bawal na bawal ang mangontrata at magpasok ka ng proyekto. Kahit mga kamag-anak mo na third degree, ay bawal. Ano nangyayari dito? Ngayon, bibigyan ka ng lookout order. Makakalabas ka kaya? At ito ang tanong. Kailan kaya ipapatawag ito para masagot bakit nangungontrata ito sa gobyerno? Sipag nyo kumulekta ng pera, no? Tapos wala naman palang proyekto. Paano mo nasabi yan? Di ba nabalita sa Bulacan, meron 100 million. Ngayon pa lang sinisimulan. Nakakolekta na ng 2024. Saklap, no? Sa Pampanga, binunyag na yan ni Governor. Tatlong proyekto doon, 2 ghost project, yung isa wasak-wasak, hihingi pa ng pondo para sa pag-repair. Wow. Ang klase talaga kayo. Oo. Na trabaho nilang sumunod sa hiling na ilagay o isama sa listahan ng dapat bantayan ang sinuman kahit pa ito ay may mataas na posisyon sa pamahalaan. Kasama siya sa ILBO Kasama sa names requested by Senator Marcoleta. Kami naman, ministerial sabi niyan Pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Naniniwala naman ng DOJ na may dahilan ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang request na isama si Congressman Beltran sa Immigration Lookout Bulletin. Tumawag pa umano ang mambabatas sa DOJ nang malaman itong kasama siya sa listahan o ILBO na inilabas ng kagawaran. Hindi naman sumulat. Gave a few phone calls here and there. And na-alarm lang kami na, well, I'm sorry, di ba? Hindi po namin piniling gawin yan. It's not an arbitrary decision on our part to put a name of congressman there. It's just that he happened Panagutin, oo. Tsaka,
O, naghihintay din kami. Saan? Eh, di yung problema nyo kay Tatay Digong, di ba? Naghihintay din kami. Oo, yung isa nga, di ba? Oo, yun ang una sa pag-aresto. Sinibak. Oo, one month ba? Nagpapahinga, mama. Walang ingay kayo nababalitaan ngayon kasi walang boxing match eh. Oo, yung boxing match na nanalo, tuwan-tuwa. Oo, nagalit siguro si Bungit-ngit. Hindi siya nag-champion. Nag-champion yung walang kalaban. Ayun. Sinibak. Wala tayong balita ngayon, ha? Pero abangan natin. Baka sarswela rin to, ha? Pagkatapos ng bakasyon, may panibagong pwesto. Ano kaya panibagong pwesto na naman yan? Eto. Si Mike Ube. Mike Ube. Sinibak ng PTV4. Bakit kaya? Ano kaya? Ano kaya ang problema? Bakit sinibak ito si Mike Ube? Paliwanag mo, Mike Ube. Ito yung laging bumabatikos kay Tatay Digong. Araw, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Walang laman ng bibig nito. Puro Tatay Digong, puro Bibi Sara. Ngayon, ikaw ngayon pinagpepestahan ngayon. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ng People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents of Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Nako, yan na. Ang magalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Nako, wala na. Bumaligtad na ata si Mike Ube ngayon, Nako, may binulgar, Sa PCO may corruption. Kaya pala gusto ni Anta Clara dyan. May corruption din pala dyan. Parang parang ano tawag doon? Whistleblower na rin ito si Mike Abe. Ano mangyayari dito? Nag-resign. Na-resign ba sinibak? Kaya pala gustong-gusto nila dyan sa PCO. May pera. May korupsyon. Di ba? Umami na. May bayaran din kaya dyan. Malamang. Siniwalat na Diba? Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema gamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan ding linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes. Umalis lang. Hindi ba sinibak? Malalaman natin yan. Pero wala nang problema kasi nakakapag naman siya nakakapag-broadcast din naman siya Pero hindi natin alam, baka bumaliktad. Babaliktad na ito. Galit na ang mama Galit na. Pag ito ay napera na uli ng SMNI, baka pumunta sa SMNI uli ito. Talaga naman, ito. Sir Ado, paglinawan, ito na, Big Six Congressman, lumubo todo, yaman sa flood control. Naku, ito na. Baka meron siyang ibubulgar dito, maganda to. Maganda itong topic na ito. Kaya, lagi kayong aantabay Huwag kayong magsasawa, manood sa ating mga reaction video. Dahil marami kayong mapapanood, maraming isyong
lalabas. Tamo, yung mga congressman, mga sa PCO, corruption. Ngayon medyo yung politika ngayon medyo ano pa, medyo yung bangayan ngayon medyo minor pa. Kasi andito yung issue sa flood control. Pero asahan nyo, pagpasok ng 2026, kalagitnaan ng 2026, dyan na bubulusok ng bangayan. Siraan dito, siraan doon. Dyan na papasok yung mga bayaran. Merong bayaran. Ngayon, laylo pa yung bayaran kasi wala pang bayad sila Pero pag nagsimula na magbayad na naman yung mga yan, umaga pa lang, nakalive na yan. 5 yan, 6, 10, nakalive na yan. Katangalo po sa inyo uli, mga kabansa. Ito po yung Likodado Paglinawan. Tandaan po ninyo, mag-subscribe at mag-like at mag-comment. Ayan, pakisubscribe po si Kaado Paglinawan na masuportahan natin to si Kaado. Ito yung matibay pag nagboses. Kaado, tuloy. Dito sa ating komentaryo, mga kabansa. At ngayong araw na ito, pupuntahan natin ang mga contractors. Ito po ang isang kalunos-lunos na development ng initial lifestyle check na ginawa ng isang vlogger, mga kabansa. Massive wealth increase 2002 versus 2005. Unahin po natin dito kay Representative Edwin Gargiola. Yan Chico? 299 million in 2022. Pagdating ng 2025, 2.5 billion. Mga kabansa, ng 10 times. Ng 10 times. Dito kay Manix Dalipe. 2022, 204 million. 2025, 1.5 billion. Wow! Nag-times 7. Dito naman kay Aurelio Dong Gonzales. Nako, yun na. 2022, 136 million. Maliit lang siya doon, Pero pagdating ng 2025, 1.3 billion. Wow! Times 3. Pera! Times 3. Times 10. Dito naman kay David J.J. Suarez. Nako, yan pa. Si North. 288 million noong 2022. 225, 2.4 billion. Wow, nag-times 9. Dito tayo. Kay Saldico. Nako, yan na. 237 million lang noong 2022. Mga kabansa. Umakyat ng, medyo maliit yata ang diniklara. 1.5 billion lang. Magaling ang accountant nito. Ito ang mga taong dapat dalawin ng BIR. Tama. At of course, ang kanilang bossing, si Martin Romualdez, from 315 million in 2022, ay umakyat po sa 3.5 billion ng 2025. Sus Mariosep, mga kabansa. Ito huli natin bilanggit, Si Speaker Romualdez, alam niyo ba kung saan daw? Di umano. According to this one blog. Kung saan daw nag-aaral ang kanyang mga anak na lalaki. Dito raw sa Institut Le Rosey sa Switzerland. Ayan, mga kabansa. Diyan nag-aaral ang mga anak ni Martin Romualdez. Alam niyo ba kung ano ang matrikula ng bawat isa?
6 million pesos per school year. Ha? Ha? Sa Institute Le Rosey sa Switzerland. Grabe, no? So, punong-puno po ngayon ang ating social media ng tungkol sa mga contractors, no? At yung isa, no, na medyo nabulaga. Dahil sumakay sa aeroplano, ang buong pamilya niya, sabi niya, mas maganda itong aeroplano na sakyan ko ngayon. Yung dati ho namin, sinasakyan namin maliit lang yung aeroplano eh. Masyado raw, ano man tawag na? Masyado raw malikot. Masyado raw, karag-karag. Ayan. At bukod doon sa aeroplano, pinagmamalaki. Nag-display pa siya ng mga luxury items. Goy. Usually from other countries. Ayan. Meron siyang apartment sa Paris. Sino ba ito? At, ayan. Tungkol daw sa kanyang uncle na si Saldico. Pero biglang clean up mga mansa, biglang dinilit yung vlog niya. No? Ito ay si Claudine Ko. Siya singer at lifestyle vlogger na nag-deactivate ng kanyang YouTube at Instagram accounts, drawing flack for showcasing her lavish lifestyle amid national attention on failed and fictitious flood control projects. The internet personality's wealth became a hot button issue online, resulting in severe bashing. Matapos na kanyang vlog ay magpakita nga noong kinikwento ko kanina ang pagsakay nila sa isang private plane bound for La Union, mga kabansa. Itong 25 years old pa lamang po ito, is reportedly the daughter of Christopher Ko. Nako. A former Bicol congressman and co-founder of High Tone Construction and Development Corporation. Siya rin po ay pamangkin ni Lizalde Ko, co-founder and chief executive of SunWest Group of Companies, na former chairperson ng House Committee on Appropriation, mga kabansa, before his removal from his post early this year. Siya po ang nagmamaniobra, siya nag-allocate, siya nag-distribute ng appropriation ng budget ng buong gobyerno. So, High Tone of SunWest are among the top 15 contractors who received the bulk of flood control projects in recent years. Na mismong si Bongbong Marcos ang nag-identify sa kanila. Si Claudine rose to popularity through her house tour blog. Di umano ay isang apartment sa Paris and other lifestyle content amassing 340,000 subscribers on YouTube. Mga kabansa. At hindi ito ang kanyang first time na mapunta sa scrutiny ng social media. 2 years ago, nagkaroon din siya ng backlash for allegedly sexualizing itong si Jennie Kim from Blackpink after watching the K-pop girl perform live. Sa blogger ay the ire of Blackpink fan over her comments nitong si Jennie Kim, one of the members in a video on April 13. Well, Claudine Ko and her boyfriend ay nag-vlog and talking about Jennie after they attended yung concert. So, na-witness nila yung performance ni Jennie kasama si Lalisa Manoban na sikat ngayon. Si Rose Parr at si Kim Jisoo on stage.
Ibang klase itong binubulgar ni Kaado, mga kasama. Oo, sa totoo lang, yun na pala, umabot na pala tayo ng 304,000. Salamat. Ibang klase yung binubulgar ni Kaado. Itong mga contractor, 6, ang pangalanan niya, biglang lumobo ang yaman. Pero mo may mga trilyon, may bilyon. Saan ka pa makita in just 2 years? Contractor, anak ng tig. Grabe. Ibang klase. Sarap maging contractor. Ang sarap maging contractor. Ibang nagagawa pag contractor ka. Yumayaman ka bigla. Kaya yung iba nangangarap na lang, sana makapag-asawa sila ng contractor o magkaroon sila ng boyfriend na contractor para yumaman sila agad. Mantakin nyo easy money pag contractor ka. Wala kang iisipin. Diba? Andyan lang, nakapirma-pirma ka, konting salitaan, andyan na. Oo, ang masaklap pa dito, mabilis lang sila penetrate kagad. Sige, akin yan ha. Pirma. Tapos, pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan, pepestahan itong mga ito. Agoy. Ubos ang kaba ng bayan. Sila ang mga namayani. 6 na contractor. Kaya pala magkakampi-kampi sila dyan sa kamera, pati yung boss nila. Diba? Sila mga bida-bida doon na sa Tuwadcom pa lang, sila yung magkakasangga. Lalaki naman pala ng kita. Hanggang sa muli, kung umabot ka, hanggang sa muli pakilagay share. Bye-bye!